Oh, may latest si attorney. 48 minutes ago. Ito na. Balik tayo sa ICC, Ma'am Chat. Balik ICC tayo. Wait lang. Ang tagal naman ng harang nito. Dalawa pa. Wait lang ah. And no. Okay, barado ni presiding judge Motok si Kaufman. Baradong barado. Barado ni Attorney Nichols. Grabing kahiyan ang inabot ni Kaufman. Mga kagabsat. Parang Quantin Marcoleta din yung galawan. Diyos ko Lord. O sige. Pakinggan natin si Attorney Enzo dito. Mabsat. Pasok, Attorney. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Isa sa matinding kahiyan ni Kaufman ay binara siya, binara siya ni yung presiding judge, si Tama. Yulia Putok. Alin yung sa kanya? Talagang napahiya si Kaufman doon. Yung pagbanggit ng pangalan ng victims. Habang nagsasalita siya, in open court, talagang inaano niya na rini-reveal niya na yung mga testigo. Tama. Rini-reveal niya na yung mga testigo. Hindi pwede yun. Hindi pa naman trial yun. Ano pa lang yun? Confirmation of charges hearing. Saka bawal yun. Bawal mong i-reveal ang identity ng mga witnesses. Kaya, actually, natawa nga ako sa mga DDS, may mga bahagi na mahaba-haba, napuputol yung live streaming. Ngayon, sabi ng mga DDS, si ano yata yun ang nag-post? Alvin. Si Bundok, yung DDS. Ay. Sabi, ang laki-laki ng budget ng ICC, 200 million dollars, tapos hindi kayo nagbabayad ng wifi. Ang pinapatamaan nila, putol-putol yung live streaming ng ICC. Ayun pala, hindi naman yun dahil mahina yung wifi. Pinaliwanag ni presiding judge Yulia Mutok, sadyang kapag nagsasalita si Kaufman ng identity ng mga witnesses, na bawal naman yon i-reveal sa open court, sadyang pinapatigil muna ang live stream. Kaya makikita natin na puputol. So hindi naman pala yun hindi naman pala yun dahil sa mahina yung wifi sa ICC. Dahil pala yun, si Kaufman kasi, alam naman dapat ni Kaufman yung rules kasi matagal na siyang practicing lawyer sa ICC. Kaya lang, talaga lang may pagkaano si Kaufman Nire-reveal niya yung mga witnesses, bawal yun. Bawal yun. Kaya, sinabihan na siya ni presiding judge Yulia Mutok. Tapos, ang ginawa pa ni Kaufman, nag-deliver pa nagsabi pa si Kaufman na unfair daw yung ginagawa. Bakit daw kinukontrol, rine-restrict yung kanyang mga sasabihin. Ganun yung sabi ni Kaufman yun mga kabunyog. Unfair daw ang ICC. Bakit daw rine-restrict? Sabi ni-remind na siya ni presiding judge Yulia Mutok. So Mr. Kaufman, please proceed, and you must respect the Chamber's decision regarding redactions. Otherwise, I will be obliged to interrupt you each time so as to protect victims and witnesses, Mr. Kaufman. Kasi nire-reveal mo yung mga identities ng mga witnesses. Alam mong hindi pwede yan. Nasa confirmation of charges hearing pa lang tayo. Hindi pa ito trial proper. So sabi ni presiding judge Yulia Mutok, please respect the decision of the chamber. Or else, alam niyo kung anong warning ni presiding judge Yulia Mutok, or else lagi akong magi-intervene para patigilin ka. Yan yung sinabi ni presiding judge Yulia Mutok. Kaya pahiya talaga doon si Kaufman, Tapos nag-deliver pa rin ng speech niya, ang haba. Binibira pa rin yung pre-trial chamber. Sabi niya unfair daw ang pre-trial chamber. Kasi kinukontrol daw ang sasabihin niya. Pinaalala sa kanya, hindi kinukontrol ang sasabihin mo. Nasa rules natin, hindi pwedeng i-reveal ang identity ng mga witnesses. Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan,
Sa ICC kasi, pinuprotektahan ang mga witnesses. Kasi hindi dapat sila matakot na magsalita kung ano man nalalaman nila. Kaya doon pa lang sa confirmation of charges hearing, bawal na i-reveal kung sino-sino yung witnesses. Pero sa trial, syempre, marireveal yan, malalaman kung sino. Ay hindi pa naman yan trial eh. Pre-trial pa lang. Confirmation of charges hearing pa lang. Kung isa pa, na binara talaga si Kaufman, si senior trial lawyer Julian Nichols. Barado rin si Kaufman. Ano yon? Alam niyo kung aring niyo, mga kabunyog, mga kababayan? Nung closing statement na ni Kaufman, yung closing na, nagdrama si Kaufman. Sabi ni Kaufman, pumunta daw siya kay Duterte. Binisita niya daw ito. Ang sabi daw ni Duterte, may bininto niya yung mga sinabi sa kanya ni Duterte. Sabi daw sa kanya ni Duterte, Nick, Attorney Kaufman, Nick, salamat, sabi sa kanya ni Duterte, sa ginawa mo, sabi niya. Pero may sinabi daw sa kanya si Duterte na tanggap na daw ni Duterte kung ano man mangyari sa kanya, tanggap niya na rin na pwede siyang mamatay sa prison. Ayun. Tapos kung anong sinasabi ni Kaufman tungkol kay Duterte. Alam niyo kung nung pambabara paano siya binara ni senior trial lawyer Julian Nichols na napahiya si Kaufman? Sabi ni Attorney Nichols, yung mga sinasabi tungkol kay Duterte na sinabi daw ni Duterte na ganito ganyan o sinabi ng kanyang client, hearsay yun. If we place them into these positions first, We can drive them out. I'll clear the path. Marami niya ng beses na kinikwento yan, hearsay yan. Hindi yan pwede sa records dito. Zero ang weight niyan. Kung gusto ng kanyang kliyente na magsalita at maralaman ng publiko ay ng korte kung ano ang gusto niyang sabihin, umattend siya sa trial. Hindi pwede na ikikwento na lang ni Kaufman kung anong sinabi ng kliyente niya. Hindi pwede 'yun, hearsay 'yun. O yun, 'di ba barado? Barado. Kasi sabi ni Attorney Julian Nichols, kung gusto niyang magkwento o magsalita, may gustong sabihin si Duterte, siya mismo ang magsalita. Ay bakit nag-waive siya ng presence? Bakit nag-waive siya? Bakit hindi siya umattend sa confirmation of charges hearing? Kung marami pala siyang gustong sabihin. Hindi pwede 'yon na pupunta si Kaufman doon kay Duterte tapos pagdating niya sa korte ikikwento niya na lang 'yon. Bawal po 'yun. Ano po 'yun? Hearsay. Ibig sabihin ng hearsay, sabi ng kliyente, sabi ni Duterte, pag sinabi mong sabi ni ganito, Sabi ni Duterte, ano 'yun? Hearsay 'yun. Kung gustong magsalita ni Duterte at may gusto siyang ipaabot, siya ang magsalita. Pumunta siya sa korte, magsalita siya. Para pag nagsalita siya, pwede rin siyang ikompronta ng counsel ng kalaban. Ibig sabihin ng prosecution. O, di ba? Kaya barado si Kaufman. Sabi ni Attorney Julian Nichols, pakitanggal sa record ng mga sinabi na 'yan. Wala, zero weight 'yan. Kasi hearsay. Kung may gustong sabihin ng kliyente niya si Duterte, umattend. Umattend siya sa trial. Oo nga naman. Ang dami kasing drama ni Kaufman. Mga legacy. Daw ni Duterte. Tanggap niya na raw ang niya. Tapos yung legacy niya, yun na lang daw ang pinoprotektahan niya. Pero tanggap niya na yung kanyang kapalaran na pwedeng doon na siya mamatay sa prison. Kaya lang, kung ano-anong kinikwento ni Kaufman na drama. Ang hilig ng drama ni Duterte ni Kaufman O kaya lang DDS na ba, Attorney? napundi na si Attorney Julian Nichols. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ang malinaw sa mga nangyaring ito, talagang palpak si Kaufman. Naging DDS na nga. Diyos ko, Lord. Halikan na kasama ka. Pero alam nyo, bilib na bilib dyan yung mga garapata, mapsat, no? Yung mga vloggers, bilib na bilib, di ba? Pati nga si Panelo na dating binabatikos niya si Kaufman, ngayon bilib na rin si Panelo, putragis, kagat yung mga pinagsasabi niya ng kamote. Pero, Diyos ko, Lord Rudy, naka pa,